Good morning po sa inyong lahat. Live po tayo sa ating Wow Aksyon Balita sa radyo at dyaryo. Matapos tayo mag-exercise, senior citizen exercise, nakita niyo, pawis na pawis po tayo. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Aksyon Balita sa radyo at dyaryo, atin pong batiin ang mga DDS supporter, line up ng mga Duterte, at saka mga OFW sa iba't ibang panig ng ating mundo. Good morning po at magandang tanghali, magandang gabi sa inyo. At ngayon po ay patuloy po tayo na sumusubaybay dito sa impeachment trial na pinaniniwalaan po natin hokus-pokus at idinadivert lamang po nila yung nasabing impeachment trial na yan. At saka yung sa bike cam, dito naman po tayo dinadala sa TRICOM, no, ng mga congressman, no, na atin pong pinapaniwalaan na talaga naman pong kinakailangan na po na kumilos ang Agila po ng Davao, no. Kinakailangan na po natin ang Agila ng Davao upang iligtas po tayo sa kuko ng mga buaya at halimaw sa gobyerno ito. Wala na po. Saan patatakbo ang ating mga kababayan, mga Pilipino na lagi na lamang pong binubudol ng kasinungalingan. Sinasabi nga po ni BBM, ang line up po ng mga Duterte ay pinabili lamang ng suka, nag-file na ng COC at naging kandidato na. Yan. Oh. Believe naman po tayo doon sa mga pinabili lamang ng suka. Biruin mo, nakagraduate po sila sa kanilang pag-aaral. Biruin mo, naging abogado po sila. Yan po yung sinasabi ni BBM na pinabili lamang ng suka pero nakatapos ng pag-aaral at naging abogado. Karamihan po sa line-up ng PDP laban ay abogado. Kagaya ni Congressman Marcoleta, Congressman sino pa to? Yung mga tumatakbo sa line-up po niya. Panay po abogado ito. Panay abogado. At karamihan po dyan ay tapos ng pag-aaral. Pero ikaw, na pinagyayabang mo, pinabili lamang sila ng suka, yung line-up ni former President Duterte ay nag-file na ng COC. Pero tingnan mo, matatag, may pinag-aralan, graduate ng kanilang mga law. Kaya naging abogado sila dahil sa pagtitinda ng suka. Hindi po kagaya ninyo, kaya po kayo hindi nakatapos ng inyong pag-aaral dahil magnanakaw kayo sa gobyerno at panay kayo mga sinungaling, panay peke, no? May mga kasong planter, no? Pang-aabuso sa kapangyarihan at ayaw na ninyong umalis sa inyong mga pwesto. Yan po ba ang inyong pinagmamalaki na sinasabi nyo walang bahid, dungis at dugo ang kanilang mga kamay dahil sa EGK? At hindi po sila nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Wow, sino ang sinungaling? Di ba ang sinungaling, sinasabi ng nanay ni Grace po, ang sinungaling po ay kapatid ng magnanakaw. Pasensya na po sa termino na yon. Dahil yun naman talaga po ang sinabi ng kanyang ina. Kaya pala, ang kasinungalingan talagang kaakibat niyan ay pagnanakaw sa kaban ng gobyerno. Bakit? Doon lamang sa BICAM report, sino po ang nag-aproba niyan? Ang lahat po ng mga namumuno sa Senado. Bagamat sinasabi po nila na sila ay hindi po pumirma, hindi po nangangahulugan na naniniwala po kami sa inyo. O kagaya ni Amy Marcos, di ba? Sinasabi niya, ayaw niya sa ginagawa ng kapatid niya. Nasaan siya ngayon?
nasa line up po ng mga magnanakaw. Nasa line up po ng mga sinungaling. Sino ngayon ang mga sinungaling? Siya. 'Di ba? Sinasabi niya ayaw niya sa ginagawa ng kapatid niya. Bakit ngayon nanduron sila? Kagaya ni Erwin Tulfo, Rapi Tulfo. Nasaan po sila? Nandyan. Nakasiksik sa laylayan ng mga magnanakaw. Bakit sila natahimik? Silang magkakapatid na Tulfo Brothers na sinasabi nila sila po ay sandigan at tigapagtanggol ng mga inaapi. Nasaan po? Di po ba inaapi nyo na kami? Bakit hindi po kayo kumikibo? Doon lang isang halimbawa na lamang po sa Bicam report na blanco. Hindi nyo nga po kami nagpagtanggol. Alam nyo nga bawal sa batas yun. Kagaya ng 5,500 flood control. Hindi nyo rin po kinagat yun sa inyong mga programa. Diba? Matitikas po kayo eh. No? Diba? Bakit hindi nyo kami pinagtanggol? Pera po ng sambayan ng Pilipino yan. Rapi, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Mon Tulfo, bakit natahimik po kayo sa mga problema na yan? Ngayon, saan po ang mga investigasyon nyo sa PCSO? Sa mga smuggling, patayan, drug trafficking, at kung ano-ano pa. Di ba? Ba't hindi kayo kumikibo? Natapalan ba kayo? Nasaan yung ang tatapang nyo? Nung wala po kayo dyan sa posisyon na yan. Habang kayo nagpo-programa, gusto nyo agad-agad inaaksyonan. O ngayon, aksyonan nyo. Bakit hindi kayo ma-aksyon? Ano nangyari sa inyong mga Tulfo Brothers? Kayo ba ay tigapagtanggol ng mga inaapi? O kayo ba ay tigapagtanggol ng mga magnanakaw sa gobyerno? Yan, tanong ko lang po sa inyo yan, ha? Tanong ko lamang po yan sa inyo. At kung lumipad man ang Agila ng Davao upang ipagtanggol ang mga inaapi ngayon 2028 national election, hindi po magtataka ang sambayan ng Pilipino na ibotong muli ang aming tigapagtanggol, ang Agila ng Davao na si Vice President Sara Duterte at kanyang mga kapatid at kanilang ka-line up para maupo sa Senado at gumawa ng batas na karapat-dapat na pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, hindi para gumawa ng batas na para lamang sirain ang pangalan ng mga Duterte. Sana po yung uupo ngayong midterm election na mga congressman, senador, no, ay gumawa po ng batas na kapag ang mga kasong plunder, pagnanakaw sa kaban ng bayan, bitayin na po. Hindi na po sila makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. At yung COMELEC, no, na mga sinungaling na sinasabi nila o yung mga nagkalat, yung IAC hindi pwedeng gamitin ng mga politiko, no, yung AKAP at iba pa, no, dapat DSWD lang po yan. Kaya gawin nyo po yung inyong trabaho, Chairman Garcia, no? At nakabantay po ang programang Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo sa mga gagawin po ninyo ngayong midterm election at saka sa national election. Maraming salamat at good morning po sa inyong lahat. At syempre binabati ko nga pala ang mga tatakbo ngayon, si Roland Hota, ang tatakbo po ng Quezon City, no? Mayor, yan po, suportahan po natin. Si Marcy Chodoro, suportahan po natin. Si Mayor Emily Calixto ng Pasay City, suportahan po natin yan. At saka si Mayor Malapitan, wag nating hayaan maupo sa kanilang mga posisyon at lukuhin lamang dyan sa Caloocan ng isang dating senador na ngayon ay nagmamalinis na siya raw ay gagawin niya lahat
at bibigyan niya ng mga benepisyo ang mga senior citizen. Sinungaling ka. Yan po ang karapat dapat sa iyo, Trillanes. Mabuhay ka, malapitan. Hanggang bukas muli.